Um, I am Colonel Junela. I am the Assistant Director General of Aerodrome Development Management Service of CAAP. Sa opisina namin ang nagsisimula ng design for the repair and rehab ng isang airport. At nandito rin sa opisina namin ginagawa yung extensions ng runway in preparations of the program of work and plans, or what we call detailed engineering design. So katulad ngayon dito sa Iloilo, we have an ongoing repair and rehabilitations of the passenger terminal building, at ang pundong ito ay galing pa doon sa General Appropriations Act of 2024, which is a total of 190. Yung 140 million na yun ang funding na gagamitin sa repair and rehab ng terminal building. At yung 50 million naman, ito yung additional natin na brand new na chillers para maging maganda ang kondisyon ng temperature sa loob ng terminal building. So sa ngayon, lumalabas na meron na tayong 7 brand new na chillers, which is good enough para mapalamig na talaga yung kabuuan ng terminal building. At kung ano man yung what we call savings doon sa mga sa pundo out of the 190, still i-utilize namin ito kung ano pa ang dapat gawin sa loob ng terminal building. Aside doon sa 190, ang CAAP ay mayroong sariling funding. We call it a corporate operating budget. We have a 50 million intended for the repair, which is the first phase ng asphalt overlaying do sa runway. Yung first phase na yon dapat matapos namin ang implementations niya before end of December 2025. Yung second phase na yon roughly nasa 400 million plus. Ito yung kabuuang runway na i-asphalt overlay natin and preparations for the Airbus 330 operations of Cebu Pacific for international flights. Yun ngayon ang nasa programa ng CAAP. Especially, yun ang ginagawa namin na plano at saka program of work. So maraming plano na kung saan, kung ano ang dapat na gawin pa para lalong mapabuti natin ang kondisyon at mapa-expand natin ang kabuuan ng terminal building and preparations for the more riding passengers. Dahil siyempre hindi mo alam, may time na pagka nagkaroon ng delay, lumalabas na yung incoming at saka outgoing, nagkukumpulan na sa isang area. So we need to have a bigger area doon sa terminal building. Kaya meron pa rin kaming with what we call additional of 250 million para doon sa expansion ng terminal building intended para doon sa area ng what we call international pre-departure area. At ang seating capacity nito ay aabot ng almost 500. So with that, kung matapos namin ito, malaking kaginhawaan para sa mga mananakay na nandito sa Iloilo. Of course, lagi natin sinasabi na airport is always the gateway of in and out ng mga bisita natin, mga turista, at sa mga kapwa nating mga Pilipino na gustong pumasyal at bumisita dito sa Iloilo. So on the part ng CAAP at nung Department of Transportation, tulong-tulong kaming magsusuporta para sa ikakaganda ng airport ng Iloilo International Airport, what we call it. Sir, yung 400 million, saan yun? Ang kailan yun, sir, na budget? Ito, ang 400 million para doon sa another, yung kabuuan ng runway as part overlay, ito ay budget ng CAAP sa 2025. Yes. So, nasa procurement process na kami. At once na natapos yung procurement na we have the timeline, once na nai-award namin dito kung sino mananalong contractor, ang implementations nito is by December also, at matatapos niya ito within
6 months. So by 2026 kailan matapos na. Yung 250 million, Yung 250 million, that will be on the 2026 budget at ang implementations nito na ang target namin matapos ito is by year 2027. but we have this privatization, sir. Pending siya, di ba? Yung Yes, yung PPP. Yes. Right now, I have no full knowledge with regards to sa status ng PPP dahil merong ibang grupo ang nag-handle pagdating dito sa privatizations, what we call PPP. Sir, tama yung pagka-gets namin, no? Magkakaroon ng own PTB yung para sa international. Magkakaroon ng sariling what we call pre-departure area para sa international flights. Which is yun ang karagdagan natin na tinatawag na 500 seats. Pero at any time, pag walang international flights at masyado pa rin marami ang nasa domestic, we can utilize that. Kaya ang kabuuan nito is meron tayong 1,085 na seating capacity right now from domestic and international, at magkakaroon pa tayo ng additional na seating capacity of 500 because dito sa expansion na gagawin natin out do sa 250 million. Pero so meaning, sir, kahit na mayroong impending na privatization, itong punto natin na ito na 400, 250, and then going na 50 million, tuloy-tuloy ito. Tuloy po ito. I-integrate lang ito sa privatization. Yes, isasama ito doon sa sa negotiations pagdating na doon sa PPP. So tuloy-tuloy ang proyekto at sinabi nga nung former secretary, si Secretary Vince, na dapat mabilisan ang paggawa para mapaganda natin lalo ang terminal building ng Iloilo Airport. As of now, sir, pangailan yung traffic natin dyan sa airport? I have no definite figures kung ilan ang traffic annually, but the point nung CAAP is we will make sure na may bibigyan namin yung karapatang space para sa expansion ay magawa at may bigyan natin yung hindi tayo hindi maging masikip para sa mariding public. Sir, isa sa mga kino-complain ng mga passengers is yung often na pagkasira ng elevator at saka escalator. Is this part also of the ongoing repairs that we have? Yes, kasama ito doon sa ongoing one. Procurement. Once na na-procure yung 4 na escalator, for example, at 3 elevators, kasama dito sa proseso na yon yung what we call warranty at saka yung service support. So dapat nakaakibat doon yung warranty at kung sino yung magbibigay ng service maintenance para maiwasan natin kung magkaroon man ng aberya sa isang equipment, dapat outright nandun yung suporta pagdating doon sa maintenance. So sir, tama yung pagkagets ko nun, gagawin nating 4 yung escalator sa Yes, airport. brand new. Magiging 3 yung elevator. Magiging 3 yung elevator. Pero sir, hindi ba maapektuhan yung services while nagkakaroon tayo ng mga rehabilitation? Doon sa programa namin, we call it by pacing. Dapat walang epekto doon sa operations ng terminal building. Dapat hindi maapektuhan yung convenience ng mga pasahero as much as possible. Well, hindi natin maiiwasan yung inconvenience, kaya sometimes we feel sorry for that. Pero in preparations para doon sa expansion naman, sana maintindihan nila. At always, ang priority namin is hindi dapat maapektuhan yung operations ng airport. Okay, sir, recap na lang. Yung 190 million is ongoing ngayon. Yung 190 million is ongoing, which is GAA 2024. 140 is for the repair, rehab ng existing terminal building. At yung 50 million doon sa procurement ng 3 chiller para magkaroon tayo ng kabuuang 7 na
na chiller. So once na umandar ito lahat, I don't know kung anong klaseng temperature meron ang terminal building ng Iloilo. Pero on the other side, of course, hindi naman yon ang lahat mag-ooperate. So lagi meron naka-standby. Parang 4 lang yung gagana at yung 3 ay nandoon. So on a regular rotational basis ang mangyayari sa operations ng chiller. Sir, last na lang on my end. Aside from Iloilo, may mga upgrades sa Iloilo, then we already have upgrades and I think mag-open na yung Antique Airport. Other parts in Western Visayas na may ongoing upgrades tayo. Yes, we have sa Antique, waiting para doon sa inaugurations because we have new terminal building, we have new control tower, we have new apron at pinahahabaan yung runway at pinalalparan. So ready ang DOTR at sa opening by sometime October. Yes. It's not only Antique. Meron din tayong repair rehabilitations sa Ruas Airport. Ongoing din naman ang nasa Kalibo. So all throughout the Philippines, CAAP ay talagang nagbibigay ng suporta kung ano ang dapat na development ang dapat natin maibigay. Since maganda kasi yun, meron kaming sariling pera at lahat naman ay nakadepende sa approval from the higher ups. So, Thank you, sir. okay? Sir, last na lang